Dear Cup Carl, magandang gabi po sa mga nakikinig, lalong-lalo na sa iyo Cup Carl. Ako po si Jo Marie mula sa Kalibo. Isa po akong delivery rider sa isang kilalang kainan sa lugar namin. No girlfriend po ako since birth sa kadahilanan na may pagkatorpe po ako pagdating sa babae. Alam ko sa mga nakikinig sa channel ninyo Cup Carl ay alam ang love scam. Yung paiibigin ka pero iba pala ang hangad sa'yo o pakay sa'yo. Pero ang i-share ko sa'yo Cap Carl ay mas matindi pa sa love scam. Isang araw, dahil sa wala pang orders, napag-isipan ko na manood ng mga videos sa mga platform app nang biglang may lumabas na dating app sa phone ko. At dahil single naman ako, sinubukan ko. Bali Cap Carl, yung dating app na yon, pag gusto mo ang nasa picture, swipe mo lang pakanan. Pag hindi naman, pakaliwa. Sa totoo lang Cap Carl, dahil sa app na yon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na makipag-usap sa mga babae at may isa akong nakapalagayan loob. Tawagin na lang natin sa pangalang Paula, Tubong Mindoro. Pero sa Kalibo siya nagtatrabaho bilang isang tindera sa isang bakery. Makalipas ang 2 buwan na nag-uusap lang kami sa dating app, ay napagpasyahan namin na magkita sa isang mall sa Kalibo. Hi, ikaw ba si Paula? Wika ko sa magandang dilag. Kap Carl, ang ganda ni Paula sa personal. Ibang-iba sa litrato niya sa dating app. Maputi ito at mahaba ang buhok. 5'5" yung height niya, Kap Carl. Hello, yes, ako nga. Ikaw ba si Jerome? Tanong niya sa akin. Oo, ako nga. Tugon ko sa kanya habang pinagpapawisan dahil sa kaba. Malamig naman dito sa mall ah. Ba't pawis na pawis ka? Tanong niya sa akin na nakangiti. Kasi nagtatatakbo ako sa labas kakamadali. Pasensya ka na ah. Palusot ko sa kanya. Pero Kap Carl, grabe yung kaba ko na nakaharap ko na siya sa personal. Maya-maya pa ay niyaya ko na siya kumain sa fast food. Tara, fast food tayo. Libre ko. Parang nalate ako eh. Wika ko sa kanya. Hindi naman. Kakarating ko lang din. Tugon niya sa akin. Jerome, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa fast food eh. Gusto ko kasing mga lutong bahay eh. Wika ni Paula. Ganun ba? Sige, ikaw na bahala kung saan tayo kakain. Pero ako nataya ha, kasi ako yung lalaki eh. Wika ko sa kanya. May alam ako dito, karinderya. Masasarap yung mga ulam doon. Lutong pambahay. Tara, punta tayo doon. At sumunod na lang ako. Nang nasa karinderya na kami, "Oh, Paula, napadaan ka." Wika ng matandang lalaki kay Paula. Kakain po kami ng kasamaan ko, Mang Jun. Ito po pala si Jo Marie, Mang Jun. Boyfriend ko. Tugon niya sa matandang lalaki. At laking gulat ko din sa narinig ko kay Paula. Nga pala Jo Marie, ito pala si Mang Jun. Taga Mindoro din. Kapitbahay namin. Wika niya sa akin. Sige,
Pasok na kayo. Anong ulam ang gusto nyo? Alok ni Mang John sa amin. Habang papasok na kami sa karinderya ni Mang John ay nagkatinginan yung dalawa at napansin ko Kap, ibang ngiti nilang dalawa. Habang kumakain na kami, Paula, nga pala, bakit mo sinabi kay Mang John na boyfriend mo na ako? Tanong ko sa kanya. Diba ganun din naman yun? Doon din tayo papunta. Kaya sinasagot na kita. Wika nito habang malagkit na nakatingin sa akin. Napalunok na lang ako ng laway dahil hindi ko yung inaasahan, Kap Carl. Maya-maya pa ay, nga pala Paula, nakilala na ba yan ng mga magulang mo? Tanong ng matandang tindero kay Paula. Hindi pa po, Mang John. Kaya nagpapala kami sa fiesta. Pupunta kami sa atin. Tugon niya sa matanda habang nakangiti sa akin. Aba, maganda yan Paula. Para makilala naman siya ng mga kabaryo natin. Wika ni Mang John na nakangisi. Kabaryo talaga Mang John? Tanong ko sa kanya na parang natawa. Oo naman iho, kasi maliit na yung barangay namin. Kaya kung sinong mga baguhan na pumupunta doon, pinapakilala namin sa lahat ng mga kabarangay namin. Wika pa nito sa akin. Oo nga babe, dagdag pa ni Paula sa akin. Kailan naman yung fiesta nyo, babe? Wika ko na naiilang na tawagin siyang babe. Alam ko naiilang kang tawagin akong babe. Kaya dapat masanay ka na. Dahil sa susunod na buwan, pupunta na tayo sa amin. At ipapakilala na kita sa pamilya ko at sa buong kabaryo namin. Wika niya. Makalipas ang isang buwan, pumunta nga kami Kap Carl sa lugar ni na Paula. Bago kami pumunta ng bus terminal. Babe, daan muna tayo sa mall. Bili tayo pasalubong para sa pamilya mo. Wika ko kay Paula. Huwag ka na mag-abala babe. Okay lang na wala tayong dala. Masaya na mga kabaryo ko. Pag pinakilala na kita at baka maiwan tayo ng bus Wika ni Paula. Nung pababa na kami ng bus at nauna na si Paula, may isang matandang lalaki ang humilas sa akin. Iho, wag ka nang pumunta sa baryo na yan. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Wika ng matanda. Ha? Bakit ho? Tanong ko naman sa matanda. Hindi na kaagad nakasagot ang matanda dahil bigla na lang nagsalita si Paula sa likod ko. Wag mo na yan pansinin babe. Wika nito sa akin. At hinilan niya na ako pababa ng bus. Nang dumating kami sa baryo nila, ay sinalubong agad kami ng mga kabaryo nila Kap Carl. Kala mo, heroes welcome ang datingan. Bumungad sa amin ang pamilya ni Paula. Kami ay nagagalak na nakarating kayo sa araw ng disperas ng fiesta natin na anak. Wika ng mama ni Paula. Ako din ma, tugon ni Paula sa mama nito. Nga pala ma, si Joe Marie, boyfriend ko po. Dagdag pa nito. Ay, talaga anak? May kasintahan ka na pala? Wika nito habang labis ang galak nito. Hello po tita. Wika ko sa mama ni Paula. Hello iho. Parang mahihain ka. Huwag mo na akong tawaging tita. Tawagin mo na lang ako mama. Wika ng mama ni Paula sa akin. Aba ate, parang masarap ang handa natin bukas Wika ng batang lalaki na kapatid ni Paula. Naku Mark, hindi yan para sa'yo. Alam mo naman di ba? Tugon ni Paula sa nakakabatang kapatid na lalaki. Mga kabaryo,
Nais kong ipakilala sa inyo si Jo Marie, ang kasintahan ng anak ko. Wika naman ng ama ni Paula sa mga kabaryo niya at agad itong nagsipalakpakan. Una, iniisip ko ang OA nila. Pero baka ganito talaga sila pag mag-welcome ng mga dayo. Kaya kumaway-kaway na lang ako sa kanila at nagsipalakpakan ang mga ito. Pero napansin ko, Kap Carl, ang lagkit ng tingin nila sa akin at ang creepy na mga ngiti nila. Kinagabihan ay naganda sila bilang pagsalubong sa fiesta ng baryo nila Paula. Babe, grabe pala dito sa inyo ano? Grabe pag naghanda ng fiesta. Wika ko kay Paula. Oo naman babe, lalo na nandito ka na. Wika niya. Alam mo ba matagal ka na nilang hinihintay? Dagdag pa niya. Ano babe? Ako? Matagal na nilang hinihintay? Tanong ko sa kanya. Oo kuya, matagal ka na namin hinihintay. Alam mo ba, itong araw na ito, pinakahihintay ko dahil makakain na ako ng masasarap. Sabat pa ng batang kapatid ni Paula. Mark, dun ka na. Maglaro na kayo dun. Saway ni Paula sa kapatid niyang lalaki. Bakit babe? Pag fiesta lang ba kayo nakakapagluto ng masasarap? Kaya ganun na lang ka-excited si Mark? Tanong ko kay Paula. Oo baby. At itong fiesta na ito ang makakaligtas sa amin. Wika niya sa akin. Tatanungin ko pa sana si Paula nang bigla kaming tinawag ng mga magulang nito para kumain. Habang kumakain kami, napansin ko inaabangan ng lahat ang pagsubok ko sa pagkain. Bakit babe? Ganyan sila. Wika ko kay Paula. Ganyan talaga sila babe. Dahil gusto nila makita kung gaano ka nasarapan sa luto nila. Kaya kainin mo na yan. Wika niya habang inuutusan akong kumain. Nang sumubo na ako ng isang kutsarang sabaw ay naghiyawan ang lahat. Ang OA naman mga to. Parang mga baliw. Wika ko sa isip ko. Maya-maya pa ay medyo nandilim ang paningin ko at nahilo ako hanggang sa nawalan na ako ng malay. Pagkagising ko ay nakatali na ako. Habang sinusubukan kong makawala, huwag mo nang subukan makawala babe. Wika ni Paula. Babe, ano to? Tanong ko sa kanya. Patawad, ito lang yung paraan ko para maligtas ko yung baryo namin. Wika ni Paula sa akin. Maya-maya pa ay, aba, gising na siya. Maganda yan at maya-maya magagawa na natin yung ritual. Wika na matandang lalaki. Mang Jun, ikaw ba yan? Wika ko. Oo, ako nga ito. Tugon niya sa akin. Ano bang nangyayari babe? Tanong ko kay Paula. At biglang pinagsalita. Mga aswang yan sila pre. Wika ng lalaki na nakatali din. Ano? Aswang? Wika ko na naguguluhan. Maya-maya pa ay biglang nagpalit ng anyo si Mang Jun. Oo, mga aswang kami. Mga uri kami ng abwak. Jo Marie. Doon na ako binalot ng takot, Kap Carl. Hayop ka Paula. Anong gagawin niyo sa amin? Sa akin? Kakainin niyo ako? Ha? Wika ko habang sumisigaw. Hindi na sumagot si Paula sa akin. Bagkos, nakayuko na lang ito. At
medyo naaninag kong umiiyak ito. Huwag kang mainip, Chumari. Malalaman mo din mamaya. Wika ni Mang Jun sa akin. Nung umalis na sina Paula at Mang Jun, pre, isa sa atin ang gagawin nilang alay at isa din sa atin ang papasahan ng sisiw. Wika ng lalaki na nakatali din. Isa ka din ba sa pinaibig ni Paula? Tanong ko sa lalaki. Oo pre, isa din ako. Pero sa pagkakaalam ko pre, naiipit lang si na Paula dito at mga kabaryo niya dahil kay Ma'am June. Wika nito. Matagal ka na ba nilang kinukulong dito pre? Tanong ko sa kanya. Oo pre, magtatatlong buwan na din pa nila ako nagagalaw dahil inaantay nila ang araw ng pagpalit ng katawan ng kanilang pinuno at si Mang Jun yun. Wika nito sa akin. Papalit ng katawan? Ibig mong sabihin kung sino papasahan ng sisiw ay siya din magiging aswang? Tanong ko. Oo pre, at kung sino man hindi, yun ang magiging alay sa bagong aswang. Sagot nito. Nung kinuha na kami at dinala sa kanilang altar at nagsimula ng seremonya para sa pagpalit ng katawan ni Ma'am June. Maya-maya pa ay biglang may matandang lalaki ang nagsalita sa labas ng simbahan ng mga aswang. Pag pinagpatuloy nyo yan, mapipilitan akong ubusin kayo. Wika ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki, Kap Carl, na nagsasalita ay yung matandang lalaki na nasa bus na nagbigay sa aking babala. Matagal-tagal ko na din kayong minamanmanan na. At tama nga ako. Kayo nga ang mga nagbibiktima dito sa bayang ito. Dagdag pa ng matanda. At paano mo kami mapipigilan, matandang hukluban, kung nag-iisa ka lang? Baka gusto mo, isama ka namin sa alay para lalong lumakas ang aming ama. Wika ng mama ni Paula. Hindi ako tanga para sumugod dito na nag-iisa. Wika ng matanda na nakangisi. Biglang lumabas ang mga kasamahan ng matanda. Biglang nagsiangilan ang mga kabaryo ni Paula. Sugurin sila at patayin. Wika ni Mang Jun sa mga kabaryo nito. Nang pasugod na sana ang mga abwak, ay biglang nagsalita ang matanda. Subukan niyo sumugod. Mauuna ang batang ito. Wika ng matanda. Hawak pala nila ang kapatid ni Paula. Kaya nagsitigilan ito sa pagsugod. Oh, sumugod na kayo. Wika ng matanda. Pakawalan mo ang kapatid ko. Wika ni Paula. Papakawalan ko ang batang ito. Pag pinakawalan nyo ang dalawang yan. Tugon na matanda kay Paula. At nagsiangilan ang mga ito sa galit. Maya-maya pa ay bumangon ang pinuno nila na si Mang June. Sinugod ito ang may hawak ng bata at tumilapon nito. Ito ba ang pinagmamayabang ninyo? Wika ni Mang June habang hawak-hawak ang batang kapatid ni Paula. Ang ayoko sa lahat, yung iniustorbo ako at pinapahamak ang lahi ko. At walang kaano-ano ay bigla niyang kinagat sa liig ang batang kapatid ni Paula. Sugurin sila! Wika ni Mang June. At sinugod ng mga agwak ang kabilang partido. Kitang-kita ko sa pamilya ni Paula na nagulat ito sa pangyayari. Hayop ka! Pinatay mo yung anak ko!
Wika ng papa ni Paula. At sinugod si Mang Jun. Ngayon ay abwak laban sa abwak ang labanan. Habang naglalabanan, ang papa ni Paula at ang pinuno nila ay biglang sinunggaban din ng mama ni Paula ang pinuno nila. Dahil sa lakas nito ay nasawi din ang mag-asawa. Nang nawalan ng buhay ang mag-asawa ay napapaling ang tingin ni Mang Jun sa amin. Bigla kaming sinugod nito. Nung pasugod na si Mang Jun, humarang si Paula. At biglang nagpalit ng anyo si Paula. Ano Paula? Gusto mo din bang matapos ang buhay mo? Wika nito kay Paula. Sawang-sawa na ako sa iyo kakasunod sa iyo Mang Jun. Ngayon, binigyan mo na ako ng matanding rason para kalabanin ka. Wika ni Paula kay Mang Jun. Dapat ka nang sumunod sa pamilya mong mahihina. Tugon ni Mang Jun kay Paula. Maya-maya pa ay may biglang humampas na buntot pagi kay Mang Jun. Kaya napainda ito sa sakit. Hala mga anak, magsitakas na kayo. Alam ko Paula, gusto nyo nang magbagong buhay ng pamilya mo. Wika na matanda kay Paula. Kilala niyo po ako? Tanong ni Paula habang nasaan yung tao ito. Oo, dahil ang ama mo ay isang dati kong kaibigan. Sagot nito kay Paula. At biglang sinugod ni Mang Jun ang matanda at tinulungan naman ni Paula ang matanda laban kay Mang Jun. Habang nagkakagulo ay may batang lalaki ang lumapit sa amin, si Mark. Kuya, wika nito. Huwag Mark, huwag mo kaming patayin. Wika ko habang nagmamakaawa. Tulungan mo kami, Kuya Jumari. Tulungan mo ate ko. Pagmamakaawa ni Mark sa akin habang kinakalagan kami kahit nangihina ito. Kahit duguan na ay nagawa pa ni Mark na makalagan kami. Kuya Jumari, tulungan mo kami. Wika nito habang nanghihina. Habang naglalaban si Paula at Mang Jun ay natamaan si Paula na matutulis ng mga kuko ni Mang Jun sa likod at ganun din ang matandang lalaki na tumutulong sa amin. Itong makakapatay sa abwak na yan. Isaksak mo to, ang bulos sa puso niya at siguradong mamamatay ito. Wika na matanda sa akin. Habang papalapit na si Mang Jun kay Paula. Ano Paula? Handa ka na bang mamatay? Wika ni Mang Jun kay Paula. Biglang may humampas na buntot pagi sa likod ni Mang Jun. Ang kasamang ko palang lalaki ang may hawak ng buntot ng pagi. Ano pre? Di mo ba sila tutulungan? Wika ng lalaki na kasamaan ko kanina. Tandaan mo, tinulungan nila tayo. Kaya dapat suklian natin yun. Dagdag pa nito. Dahil sa sinabi ng lalaki sa akin, ay agad din ako sumugod kay Mang Jun. Natamaan ko si Mang Jun sa balikat ng bolo kong hawak. At lumayo ito kay Paula. Ikaw sana ang pabasahan ko ng sisiwa dahil nakita ko sa iyo ang katapangan, Jumari. Wika niya sa akin. Pwe! Pipiliin ko na lang mamatay kaysa maging aswang na kagaya mo. Wika ko sa kanya. Gusto mo talaga palang mamatay?
kesa lumakas? At bigla akong sinugod ni Mang Jun. Dahil sa lakas niya, tumilapon ako at ang kasamahan kong lalaki. Pumaibabaw si Mang Jun sa akin. Ano, Jumari? Handa ka na bang mamatay? Wika nito sa akin. Maya-maya pa ay inampas ng lalaki si Mang Jun ng buntot pagi. Sa pangalawang hampas nito ay pumalupot sa katawan ni Mang Jun ang mahabang buntot ng pagi. At dun na ako nakakuha ng pagkakataon na maitarak sa puso niya ang bolong hawak ko. Maawa kayo sa akin. Nang maitarak ko na ang bolos sa kanya, ay agad din siyang sinunggutan ni Paula at kinagat ang liig nito hanggang sa naghiwalay ang ulo ni Mang Jun sa katawan niya. At biglang itong itinaas ni Paula at umangon ito ng pagkalakas-lakas at biglang tumigil sa pag-atake ang mga aswang sa mga kasamahan na matandang lalaki. Mga kapatid, ito na ang simula ng pagbabago ng mga agwak. Wika ni Paula sa mga kabaryo nito. Maya-maya pa ay bumalik na sa pagiging tao ang mga agwak na aswang. Humingi ng patawad sina Paula at ang mga kabaryo nito sa amin. Umihingi kami ng paumanhin sa inyo kung ginawa ko kayong alay na sa aming sakim na pinuno. Wika nito sa amin. Jomari, maraming salamat sa pagtulong sa amin. Kahit nakasuklam-suklam ang ginawa ko sa inyo, wala din kasi kaming magawa dahil hawak kami lahat ni Mang Jun. Kaya nagawa ko yun sa inyo. Wika niya sa amin. Paula, sa totoo lang, nagalit talaga ako sa iyo. Pero dahil sa nalaman ko ang rason kung bakit mo nagawa yun, tugon ko kay Paula. Mga iho, iha, sa bigla ng pangyayari, di na ako nakapagpakilala sa inyo. Ako pala si Tatay Ed, isang albularyo. At ito ang kasamaan ko ay mga tagapagtugis ng mga aswang ito. Wika na matanda sa amin. Tay Ed, dati mo palang kaibigan ang papa ko. Wika ni Paula kay Tatay Ed. Oo anak, dati ang tao ang tatay mo. Nagpasakop lang siya sa pagiging aswang dahil sa pagmamahal niya sa mama mo. Kaya anong hindi na matiis ng papa mo ang pinagagawa ng pinuno niyo, ay humingi na siya ng tulong sa akin. At ito ang kinalabasan. Di man sila naligtas, karamihan naman sa inyo ay ligtas na. Wika nito kay Paula. Mga kasamahan, ito na ang pinakamatanggal nating hinihintay, ang pagbabago ng baryo natin. Sigaw ni Paula sa mga kabaryo niya. Kaya magbagong buhay na ang lahat para pare-pareho tayong mabubuhay ng mapayapa. Dagdag pa ni Tatay Ed. Kinabukasan ay umuwi na din kami ni Nathan sa Kalibo. Ang naging matalik na magkaibigan kami. Ang naging magkaibigan na muntik na maging alay. Ulit, ako po si Jomari at ito ang horror story ko.